Authorities noted the generally peaceful conduct of elections in Negros Oriental, one of two areas placed under COMELEC control. May update dyan si Gary De Leon. Bok, kamusta dyan sa Negros Oriental? Bok, alas 3 nga ng hapon nung isara ang mga voting precinct dito sa Negros Oriental. Alas 7 ng umaga, nagsimula ang botohan sa 549 na cluster precinct sa Negros Oriental. Sa Negros Oriental High School sa Barangay Daro, naunang bumoto ang mga senior citizen, person with disability at poll watcher. Isang ballot box naman ang nagkaaberya dahil hindi na ipasok agad ng botante ang kanyang balota. UP na kasi at kinakalawang pang ibabaw ng ballot box, kaya kinakailangan pa itong buksan para ayusin. Ilan pa sa naging aberya ang mahabang pila sa online registration kung saan nakukuha ang precinct at sequence number. Mayroon namang nakapaskil na listahan sa pader ng paaralan pero hindi ito napapansin ng mga botante. Kaya ang ilan sa kanila na bad trip. Reklamo rin ng mga botante sa Piapi National High School ang mabagal na proseso para makaboto. Sa loob ng presinto, dadaan muli sa verification ng Board of Election Officers ang rehistro nila bago mambigyan ng balota. At dahil mano-mano ang pagsusulat at paghahanap ng mga pangalan ng kandidato sa ballot secrecy folder, naging mabagal ang pagboto ng ilan. Pinayagan pa rin bumoto ang mga umabot pa sa pagsasara. Pagkatapos ng botohan, agad nagsimula ang mano-manong pagbibilang ng boto. Sa kabuuan, magiging payapa ang pagsasagawa ng halalan ayon sa mga kapulisan. Wala ring naitalang election-related violence sa buong Negros Oriental. Bok, umaasa ang PNP at ang COMELEC na may dideklara na ang mga panalo ngayong gabi. Bok. Bok, sorry, go ahead. No, I just wanted to get an update, Gary. This is Regina. I wanted to note that yung Negros Oriental is one of the two areas that COMELEC has put under its control, right? The other being Libon Albay. That means may curfew pa rin? The curfew is still in effect in Negros Oriental? No, Regina, yesterday, no, last na yung nangyaring curfew, no? 2 days lang naman yon, Saturday and Sunday. Kaya ngayon ay wala ng curfew at nagbawas na rin ng puwersa ang PNP at ang AFP. Matapos lamang itong bilangan na gagawin ay balik normal na muli ang sitwasyon dito sa Negros Oriental. Siguro, pang konteksto lang, I suppose, dahilan kung bakit alertong-alerto dyan ang mga otoridad dahil sa Negros Oriental nga. Yung mga politiko kagaya po ni Ruel Degamo, ipinas lang March 4 at si Tevez, si Congressman, si suspended Congressman Arnulfo Tevez na inaakusahan ngayon na mastermind daw sa pagpatay kay Governor Degamo. So, anyway, Gary, may nabasa ko kaninang umaga sa Inquirer na medyo malakas daw ang bigayan dyan sa Negros. I'm not saying na alam mo yon, pero ano nababalitaan mo dyan? Kasi nabasa ko sa Inquirer, ang sabi raw doon, quoting the election supervisor ng Negros Oriental, umabot na hanggang 2,000 yung bigayan dyan sa barangay elections dyan sa Negros Oriental, at least this morning. Ikaw, anong balitaan mo dyan? Boko nga, tigda 2,000 piso yung sinasabi nga ng COMELEC na pinamimigay ng mga ibang kandidato para maiboto sila, no? Pero yung lahat ng ito ay bine-verify pa kasi hindi pa rin malinaw kung sino nga yung kandidato na namimigay ng 2,000 piso. Pero yung mga nakarang araw kasi, ang bigayan ay dinadaan naman sa mga project ng LGU at mga paayuda naman ng DSWD. Pero lahat ng mga bagay na ito ay hindi pa na-verify ng COMELEC at inaalam pa nila ang lahat ng detalye bago sila magdesisyon kung nagkakaroon nga ng vote buying dito sa Negros Oriental. So wala pang naaresto o wala pang mga suspect, kumbaga, na naihaharap o nakukumpronta ang mga otoridad? Bali, iisa lang kasi yung parang politiko na barangay chairman tumatakbo sa barangay San Jose. Ang sinasabi ng COMELEC na maaaring hindi nila maideklara ngayon dahil nga sa issue ng vote buying. Pero ito ay iniintay pa natin desisyon ng COMELEC kung mananalo siya sa darating na halalan ngayong araw ay mangyayari nga hindi siya maiproklama. Pero kung hindi, ay mananatiling under investigation pa rin ng COMELEC yung sinasabing vote buying sa bayan ng San Jose. San Jose. Konting kwento lang, anong nangyari dyan sa San Jose? Ano yung akusasyon o aligasyon ng COMELEC dun sa post na tumatakbong chairman? Oo, yun na nga yung parang lumilitaw na may 2,000 pisong bigayan sa mga botante. Pero ito nga, sinasabi nga ng COMELEC dito sa Negros, ito ay under investigation at
verification pa nila, no? Dahil wala pa namang diretsong nagrereklamo at lumalapit sa kanila. Parang karamihan dito ay mga kwento-kwento lang at bulong-bulungan pa lamang. Bok. Kasi magrereklamo nga naman yung nakatanggap. Ikaw naman. Maraming salamat, Gary De Leon, mula sa Negros Oriental.